Umani ng samot-saring reaksyon at batikos mula sa publiko ang isang gusali na itinayo sa loob ng Government Service Complex sa Barangay Kumon sa bayan ng Infanta, Quezon. Matapos mapag-alamang iniwang nakatiwangwang at hindi napapakinabangan ng taong bayan ang naturang gusali. Tinaguriang Filipino-Korean Economic and Cultural Building ang naturang istruktura ay itinayo umano ng Smart Cup Korean Incorporated, isang kumpanyang hindi rehistrado sa Pilipinas at hindi kinikilala ng gobyerno ng South Korea. Sa kabila ng pagiging pribadong proyekto sa pampublikong lupa, lumalabas na wala itong kaukulang feasibility study, permits o dokumentong legal na dapat ay nakabatay sa Presidential Decree No. 1096 o National Building Code of the Philippines, gayon din sa Commonwealth Act No. 141 o Public Land Act na tahasang nagbabawal sa pagtatayo ng banyagang istruktura sa lupaing pagmamay-ari ng gobyerno. Mas lalong lumalalim ang isyu matapos mapag-alaman na walang Memorandum of Agreement sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng nasabing kumpanya. Dahil dito, hindi naging malinaw kung ano ang layunin ng proyekto at paano ito makikinabang ang mamamayan ng Infanta. Ayon sa ilang residente, imbes na isang pampublikong pasilidad ang ipatayo sa nasabing lugar, isang gusaling pribado pa ang nauna at ngayon wala ring silbi sa kasalukuyan. Samantala, umuugong sa social media ang aligasyon na pinayagan ni kasalukuyang Mayor Filipina Grace America ang proyekto, kapalit umano ng isang sponsored trip sa South Korea kasama ang ilang konsehal at department heads. Hiling ngayon ng mga residente na maimbestigahan ito at mapanagot ang mga sangkot sa umanay irregularidad at muling ma-review ang mga proyektong isinasagawa sa loob ng pag-aari ng bayan upang matiyak na ang lahat ng ito ay tunay na makikinabang ang mamamayan. Bagamat merong paliwanag na ang alkalde dito, pero mapahanggang sa ngayon, hindi pa rin naalis ng mamamayan ang samot-saring reaksyon dahil matagal itong hindi nalaman ng publiko na meron palang pasilidad na nakatiwangwang sa loob ng government complex. Ronda balita mula sa lalawigan ng Quezon. Ako si J.R. Narit, nagkahatid ng malaging impormasyon at balitang totoo.